Good was naman. it? All good. Oo. Talaga? Doc Dennis, thank you. Doc Jopet, thank you. Ayan, ng mga Ayan. doktor natin. Uy, nakakatuwa Oo. naman. Kasi ngayong araw, makakasama po natin ang ating cardiologist. Oo. At sayang wala siya in person ngayon. Namiss natin si Doc. But just the same, kasama po natin siya via Zoom. Let's welcome our Dr. Serbisyo. Walang iba kundi si Dr. Jeffrey De Jesus. Siya po ay isang interventional cardiologist. Good morning, Doc. Hi, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga, Mix. Magandang umaga, Ninya. Magandang umaga rin sa mga nakikinig sa DCMN. Dr. Jeffrey, Happy New Year po sa inyo at maraming salamat sa pag-unlak. I know you're very busy. Yes, syempre pagka tungkol sa serbisyo, may oras tayo para parati dyan. Maraming salamat, Doc. Okay. Well, unahin na po natin yung sinabi ko kanina, cholesterol. Oo. Ano po ba talaga ang cholesterol at paano po ito nakakaapekto sa ating kalusugan? Pag pinag-usapan kasi natin cholesterol, negative kagad ang iniisip natin eh. Pag tinanong natin kung ano kinain natin, sasabihin ng mga kasama natin, mataas ang cholesterol niyan. Pero lingid sa kaalaman natin, meron naman talagang good and bad cholesterol. It's just that lagi nating iniisip pagka-cholesterol, yung bad lang. O nga po, Doc, kasi usually 'di ba, kapag pinag-uusapan ng cholesterol kapag mataas na. Pero paano po ba natin muna i-differentiate ang good and bad? Let's start with the good muna para positive. Oo. Tsaka, Oo. Doc, ba't Siyempre, ganun? ito Ako, yung- mataas daw ang good cholesterol Oh, that's ko. good. So, saan galing Oo, yung di good ba? cholesterol na yun? Ano bang ginawa ko at mataas ang aking good Oo cholesterol? nga. Yung cholesterol kasi talaga, inisip natin nga negative eh. Pero yung good cholesterol, ang difference siya doon sa bad cholesterol. Ito yung cholesterol na nagtatanggal ng cholesterol sa dugo natin. So, pinoproduce yun o ginagawa yun ng ating atay para tanggalin yung bad cholesterol na nakadikit sa dugo natin. Kasi pag bad cholesterol, di ba, ito kaya naman naging bad to, dumidikit to sa mga ugat. Pagka dumikit to sa ugat, yun yung nagiging cause ng bara. Ang trabaho ng good cholesterol na ginagawa ng katawan natin, ito yung cholesterol na kumukuha ng bad cholesterol para ma-process ulit siya sa tiyan at ma-process siya sa atay at para ma-burn natin yung cholesterol na yun. Kasi yung cholesterol na to, kaya siguro nakikita natin may mga ibang produkto sinasabi o pagkain sinasabi may good cholesterol sila. Medyo tama naman na ganun. Pero ang realidad, itong good cholesterol na kailangan natin, ito yung cholesterol na ginagawa ng katawan natin, which is yung HDL. Yung HDL na yan, yun yung pinoproduce ng atay natin. And ang paraan lang para tumaas yung good cholesterol is through exercise. Okay, exercise. Okay, Doc, na-mention na po ang HDL kasi syempre kapag tayo po magpapa-labs, ini-encourage din po natin na magpa-labs din, 'di ba? Magpa-constant check-up. Merong HDL. Ano naman po yung LDL? Yun yung kasi 'di ba makikita niyo doon sa laboratory. Total cholesterol, tapos meron kayong mababasa doon na LDL, may mababasa kayo HDL. Yung HDL, yun yung sinabi ko kanina, yun yung good cholesterol. Ito namang LDL, ito yung cholesterol na ginagawa na galing sa pagkain natin, ginagawa rin ng katawan natin. Ito yung cholesterol na dumidikit sa mga ugat ng katawan natin. Ito yung nagdadala ng sakit. Kasi once na dumikit siya sa ugat natin, dumadami sila, nagkakos siya ng pagbabara. Either sa bara sa ugat sa utak, yun yung tinatawag nating stroke, o kaya bara sa puso, yun yung tinatawag nating dahilan ng heart attack. Ayun. So, kumbaga, nagkakabara nga yung sitaw nga nila, parang plaque ba yan, Doc Jeffrey, ano? Pero, okay, saan po ba galing yung bad cholesterol na yan? Ano bang ginawa ko para ako ay magkaroon ng mataas na bad cholesterol or LDL? Sa bad cholesterol, marami kang pwedeng gawin para tumaas yan. Isa na
ay yung pagkain ng mga bawal, yung mga red meat, yung matatabang pagkain, matatamis. Yan po yung nagagawa ng katawan natin pagka hindi maganda yung diet natin. Pati po Isa, matamis, kala ko sa ano lang yun, ano, sa pang-diabetes or yun high yung sugar. common misconception natin na Oh, ang cholesterol okay. na kinakain natin, yun yung nagiging cholesterol sa dugo. In reality, pagkain natin, either sugar yan, protina, o kaya fatty food, yung mga matatabang pagkain, pinoprocess pa yun ng katawan. And then yung katawan natin mismo, ang nagdi-distribute kung ano yung kailangan natin gawin. Kung kailangan natin ng cholesterol or marami tayong nakaing sugar, gagawa ka ng maraming cholesterol para ma-store yung matago, yung excess, yung sobra na nakain mong sugar. So, kung tutuusin, mas marami kang nagagawang cholesterol pagka matatamis yung kinakain mo. Kasi laging tinatago ng katawan natin yung sobrang sugar eh. Ayun na nga, Doc eh. See, matamis rin pala. Teka lang ha, yung mga mahilig sa matamis dyan ha. At Oo, yung katulad mga ko. hindi lang po literal na mga matatamis, Doc, 'di ba? So, yung sugar that forms out of, kuwari sabihin natin yung mga matatamis, yung mga carbohydrates, kasama din po ba 'yun? Kasama yun kasi nagiging basic component nun eh sugar lang pagdating sa katawan. Kasi 'di ba kakainin mo yan either simple or complex carbohydrates. Once na na-breakdown yung mga pagkain na yan sa tiyan natin, magiging parang simple sugar lang o glucose yan. Pag sobra yung glucose sa katawan natin, nagiging parang parang tinatago yan ng katawan natin, ginagawang ini-store yan as fats ng katawan natin. Kaya dumadami cholesterol mo pagka marami kang kinakaing sugar. Paano yan, Doc? Yan po ang diet ng Pilipino. Pansit, kanin, tinapay, matatamis, etc. Kaya mataas Tama. cholesterol ng Exercise Pilipino. lagi tayo, di ba? So yan, yun yung mga nagiging cholesterol sa katawan natin. Ayan, kailangan talaga hinay-hinay at aware tayo na ang cholesterol hindi lang pala sa fatty, pati rin sa matatamis. Ngayon yung good cholesterol naman, buti na lang kung may bad, meron ding good na version, ano? Saan ba nakukuha yung good cholesterol? At kaya bang ano yan, kumbaga labanan ng good yung bad? O nga, Well, Doc. may ano naman eh, actually kaya. Kung kakain kayo ng healthy food, mag-e-exercise kayo, mas gagawa ng good cholesterol yung katawan nyo. Pero kung ikaw yung taong laging puyat, sedentary, maraming bisyo, hindi gagawa ng good cholesterol yung katawan mo. So wait, what do you mean gagawa ng good cholesterol? So hindi siya sa pagkain kasi I heard doc like kunyari sa Fish oil? taba ng fish. Oo. Kunyari sa taba ng bangus or omega-3, mga ganyan galing sa salmon daw, mataas daw sa good cholesterol. Ano pa po yung mataas sa good cholesterol? Tama po ba yung mga na-mention ko? Tama po, yung mga deep sea fishes, yan po yung mga maraming polyunsaturated fatty acids, yun yung mga good cholesterol. Unfortunately, yung mga ganyan, kahit kumain kayo ng maraming good cholesterol, pero ang problem kasi minsan, may genetic defect yung atay natin o yung katawan natin. So kahit na maraming good cholesterol kinakain na pagkain natin, may konting preference pa rin siya gumawa ng bad cholesterol. So, kahit i-input mo puro good, pero yung genetics mo, yung katawan mo, may preference pa rin siyang gumawa ng bad cholesterol. Bad cholesterol pa rin ang kalalabasan nun. Kaya pala, kunyari, sa isang pamilya, katulad, for example, ako yung pamilya ko ay halos lahat ata ng mga mas nakakatanda po sa akin, mataas ang cholesterol, yung mga lolo't lola, tito at tita, mataas po yung cholesterol nila. And nakakagulat minsan, yung iba kong mga tita, for example, payat naman sila. Hindi yung ini-expect mo mataas cholesterol, ibig sabihin mataba ka, ganyan. Ano naman sila, tapos okay naman silang kumain. Pero ang taas ng cholesterol nila. So kumbaga ito po yung sinasabi nyong, wala na tayong magagawa dyan, genetics Opo. namana mo yan .
Yes. Ang pwede mong magawa is palalain pa. Kumain ka mas marami pang Yun na. Pwede mo palang palalain. Oo. maging Tama, sedentary ka Tama nga or naman si Doc, ano. magkaroon ka ng bisyo. Opo. So, lahat yan, nakokontrol naman ng pagbabago natin ng lifestyle, ng exercise, and pagkakailangan, binibigyan talaga namin ng gamot na yan. Doc, sabi nila, 'di ba? Uy, sige, magbago, kumain ng ganito. Pero Doc, easier said than done. Paano po ba ako nagsisimula? Napasmirk kayo dyan. Kasi Doc, alam nyung totoo, di ba? Kasi tingnan nyo nga, Doc, may nag-comment dito. Sabi ni Estrella Garcia, mamantika at pritong pagkain, lechon, chicharon, processed food, kulang sa ehersisyo, paninigarilyo, lagot, daming kumain ng lechon nung Christmas Eh, yung kasi daw. masarap, Doc, eh. Oo, Di ba? tapos ito pa, yung bisyo daw. Bawal, Sa- di masarap eh. Yun nga sabi po pa eh. yung isang bishop, Maple, sabi sa kawag kayong magsasabong. Oh, tama yun. Tama, Oo, kahit walang tama yun. kinalaman sa cholesterol. Pero malay mo. Oh, Well, yung nagsasabong kasi na minsan naninigarilyo din sila. At eh. saka Tama. nakaupo ka lang, At umiinom. sedentary. Sabi Oo, nyo nga, di ba, Doc sedentary. Jeff? Okay, Opo. sige, go ahead, Doc. So, para sa akin, maraming factor kaya nagkakaroon ng mataas na cholesterol. And hindi natin masisisi yung isang pasyente na payat naman, healthy naman, nag-exercise naman. Tapos, magugulat sila pagka nagpa-check up sila ang taas ng cholesterol. Kasi may isang factor or dalawa or tatlo. Yung age, yung pagtanda natin, ibig sabihin, bumabagal na yung metabolism natin. Yung sex, yung pagiging lalaki, mas mataas ang risk niyan pagka kumpara sa babae dahil sa hormones. And of course, yung genetics, kung may lahi talaga kayo ng heart disease, ng stroke sa family, abangan nyo na, baka talagang mataas din talaga ang cholesterol nyo sa dugo. at the same Unfortunately, time, yan ang nangyari dahil sa genetics eh. yun nga po, Doc, no. Pasensya na po kung medyo napa-insert ako kanina. At the same time, Doc, hindi naman siya hindi rin siya automatically linear. Kumari, yung nanay ko, pero pwede rin pala familial. Eh, yung tsuhin pala niya, yung pinsan pala niya, nasa lahi, nasa pamilya, at maaari makuha mo rin. Tama yun. Actually, marami akong familial na high cholesterol eh. Yung nasa dugo talaga nila. Hindi lang maintindihan, bata pa lang sila, super taas na ng cholesterol nila. Yun na nga po. And minsan nire-recommend na uminom daw ng mga statin. Ano ba tong statin, Doc? And once naka-statin ka ba, forever na ba yan? Kasi parang kumbaga kung ako nirekomendahan yan, I will be in denial. Ayoko inumin yan. That's true. Kasi feeling ko, bakit? Diba, Doc? Maraming gamot para sa cholesterol. Pero nagsisimula kaming mag-treat ng pasyente gamit ang simpleng pagda-diet at exercise. Pag hindi kaya ng diet at exercise, pagka sobrang taas talaga ng cholesterol, talagang magre-reseta kami ng mga gamot para sa cholesterol. Isa na sa pinakamagandang gamot dyan, yung mga statin na naririnig natin. Wala naman siya masyadong side effect, pero kung ire-reseta siya ng tama, mas maganda yun kasi mas mapapababa nun yung cholesterol, mapapababa rin niya yung risk for stroke at heart attack. Doc, question po, okay. sa LDL levels, meron po bang mga bracketing or case-to-case basis pa rin yung mga levels ng LDL per age? If titingnan nyo yung laboratory nyo, may actually makikita na kayong level ng cholesterol doon. Minsan makikita nyo less than 130, less than 100. Pero sa ngayon, sa bagong sinusunod naming guidelines, mas importante sa amin yung risk factor ng patient. Ito ba yung na-atake na ba sa puso? Ito ba ay naninigarilyo? Ito bang pasyenteng to ay may lahi ng mataas na cholesterol? Marami sa kanilang kamag-anak hindi umaabot ng gantong edad dahil inaatake sa puso. Yung mga ganun pong sitwasyon, may level ng cholesterol kaming tina-target, lalo na level ng cholesterol. Pero para sa lahat, ang importante, mababa ang bad cholesterol, mababa ang LDL. Opo. Yung targets, iba-iba pong pasyente, iba-iba po ang target. Opo. And then going back to pag-inom ng maintenance, kasi marami na po akong kilala, nagme-maintenance na, kunyari mga magulang natin, tito at tita, lolo at lola, no? Ano po yan? Pwede ba nilang, kunyari, bumaba na yung kanilang cholesterol, ay mag-stop sa statins, itong maintenance na tinitake nila? Or pwede bang babaan yung dosage?
Well, depende yan sa doktor nila. Pero most of the time sa practice, may tina-target nga kaming cholesterol. Once na nakita namin na within target siya, baka maging maintenance na lang po yung gamot na yun. Pag sobra sa target, of course, pwede namin bawasan yung gamot. But rarely, kung may problema ka talaga sa cholesterol, rarely mawawala yung gamot na yan sa cholesterol. Unless bata ka, unless makita namin na ay may mali lang pala itong kinakain kaya pala super pangit ng cholesterol. May mga ganung sitwasyon naman talaga eh. Opo. Na maganda yung genetics nila, healthy living, meron lang silang maling conception, may nakakain or may naiinom silang ibang supplement or ibang pagkain na akala nila healthy, yung nagdadala sa kanila ng sakit. So, pag tinagal namin, makita namin, ay, okay naman pala yung cholesterol. Sige, wala ka munang gamot. Pero, very special or very unique yung mga circumstances na yun. Hindi lahat nag-a-apply sa ganong klaseng sitwasyon. Opo. Alright, Doc, balikan po namin kayo para sagutin yung mga questions. May mga questions na po tayo para sa ating Dr. Serbisyo. Magbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos. Nagbabalik po ang nagseserbisyo Nina Corpus at Migs Bustos at syempre kasama po natin ang ating Dr. Serbisyo na si Dr. Jeffrey De Jesus. Doc, so ngayon po syempre pupunta po tayo sa mga talagang risks kapag napabayaan po natin ang ating heart health. And usually po talaga, ang cholesterol ang big indicator nito. Sa inyo pong practice, ano po usually ang inyong experience kung bakit po siya umaabot sa extreme cases? Yung sa cholesterol, medyo unique siya eh, kasi wala masyadong symptoms talaga yung pasyenteng mataas ang cholesterol. So, yung karamihan sa kanila, nagda-diet, nag-exercise, pero hindi nila pinapacheck yung cholesterol nila. Kaya umaabot talaga sa extreme cases na super taas na pala yung cholesterol nila, barado na yung mga ugat nila. Pero all the while, nakikita mo sila, naglalaro ng basketball, nag-running, pero hindi kasi sila nakakapagpa-check up eh. Confident sila na wala silang sakit. Kasi walang nakakaalam unless magpa-laboratory ka talaga. Yun nga po, Doc. So, well, at least sa sports and fitness world, marami na pong cases, Doc, di ba? Na naka-cardiac arrest po dahil po sa ehersisyo. Kumbaga, na nag-exercise rather, di ba? Nagba-basketball, nagba-bike, tumatakbo, and then boom, yun na po ang nangyayari. Yeah, maraming pasyenteng ganun. Kaya dapat pinapaalala ko yung mga lalo na yung mga nagkakaedad na magpa-check up muna kasi karamihan dun sa mga narinig mo o nababalita mo. Usually yung mga characteristic nun yung mga weekend warriors eh. So all the while nasa office sila Monday to Friday tas may isipan nun mag-running or magkaroon ng sports sa weekend, either pickleball or basketball. Pero hindi na alam, may nagbabadya or may naghihintay palang problema sa kanila pagka nasobrahan sila sa exercise. Yun yung role ng doktor nila. I-screen sila mabuti para hindi mangyari yung mga ganong klaseng event. Opo. So, Doc, ano po ang magandang screening bukod po sa pagpapatingin na ng cholesterol levels para po talaga ma-check natin kung okay ating puso? Sa practice ko, usually, yung basic lang, yung mga blood chem, depende sa edad, pinapa-stress test ko sila. Yung makikita mo yung mga tumatakbo ng treadmill. Kung may additional risk factor pa sila, maaaring mag-request kami ng additional test pa aside from yung stress test. Yeah, like 2D echo, in extreme scenarios, meron dyan ma-angiogram. Pero nililimit namin dun sa mga non-invasive test, meaning yung mga stress test at 2D echo, yung screening ng mga pasyente, lalo na kung papasok sila sa marathon or papasok sila sa mga activities na hindi pala sila sinay. Kasi minsan, dati nung bata sila, athlete, okay lang. Pero nung tumanda, medyo na bumagal yung activities nila or hindi na nila ginagawa yung usual activities. Tapos nagkaya yan dahil nakakita sila ng reunion. Nagkaya yan, laro tayo basketball. Ayun na, doon sila naaabutan ng kanya-kanyang sakit. Hindi na na-realize nung time na nag-work sila, doon na nag-build up yung mga cholesterol plaques sa puso nila.
Doc, yung po bang chia seeds, naririnig ko yan nakakapagpababa po ba ito ng cholesterol? At ano pa po yung mga pagkain na maaring makapagpababa ng cholesterol? Well, Bad mababa cholesterol. lang naman kasi ang calories ng chia seeds. Pero hindi ko masasabi sa inyo na mapapababa niya yung cholesterol. Isa lang yan sa mga pagkain na mababa calories, so pwede niyong kainin. Pero hindi lang po yan ang nire-recommenda namin. Ang gusto namin, high fiber na pagkain, katulad ng mga gulay at yung mga nakikita mo, mga salad, mga dahon-dahon, yun po yung mas healthy kainin kasi mababa lang ang calories niyan at mababa rin ang cholesterol. Sa karne, mababa ang calories ng mga isda at mga karne na may white meat. Yung mga red meat, pakiiwasan yan kasi yan yung maraming taba at marami yung potential na ibang sakit na makukuha. Okay. Nako, Doc Jeff, maraming salamat ha. Wala na po tayong oras but thank you so much for your time at sa susunod po ulit, Doc ha. Balik ka dito sa studio kasama si Doktora, dermatologist. Yes. Oo, sa susunod po. Thank you, Doc. Thank you. Happy New Year. Happy New Year!